Man TV. Marshal Ortega. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 666,675 isang nakakasuklam na mag-asawa. Sinulyapan ni Hannibal ang kislap ng kagalakan sa mga mata ni Kathen at humajijek. Maaaring ito ang unang pagkakataon sa loob ng 18 taon na sinabi ng anak ko na lubos siyang nagtitiwala sa isang tao. So, nahuhulog na ba talaga ang loob mo sa batang yan? Tay. Ano ba yang pinagsasabi mo? Bulalas ni Catherine. Napapadyak siya sa kanyang paa sa pagkadismaya at handa nang tumakbo palabas ng Serenity Chamber. Maya-maya lang pumasok si Zane. Catherine, nandito ka. Teka. Kailangan kitang makausap. Tumawag din si Hannibal. Sige Catherine, sandali lang. May importante akong muntik ko nang makalimutan. Ngayon ang taunang pagtitipon ng 8 Kings. Ang Quintana Residence ang magho-host nito sa Quintana Manor ngayong taon. Ang daming nangyayari nitong mga nakaraang araw, kaya hindi ako dadalo. Kayo ni Zane ang kakatawan sa Wisteria Residence. Kung may mangyaring mahalagang bagay, iulat ninyo sa akin. Umiling si Catherine. Hindi ako pupunta. Nakakabagot ang mga pagtitipong iyon at puno ng walang kabuluhang daldalan. Sandaling tumigil si Hannibal, alam kong gaano ayaw ng kanyang anak sa mga ganitong pangyayari. Sige, kung ayaw mo, hindi mo na kailangang umalis. Kaya ni Zane na mag-isa. Humakbang paarap si Zane, Tay, ang regalo natin para kay Lord Quintana ay handa na, ligaw na ginseng, parang Eve. Tumango si Hannibal. Magaling. Dapat pare-pareho ang mga regalo para sa 7 hari. Oh, dalhin mo rin kay Lord Quintana. Mahilig sa tsaa ang matanda. Naiintindihan ko po, Dad, ako na po ang bahala agad, sagot ni Zane. Bakasyon sa tsaa. Tungkol sa pagtitipon ngayon, patuloy ni Zane, bukod sa 7 residences at sa Dragon Palace, inimbitahan din ng Quintana Manor si Marshal, ang bagong hirang na Lieutenant General ng Special Operations Military Region. Tumango ulit si Hannibal. Oo, narinig ko na yan. Nabanggit na sa akin ni General Jethro noon. Inimbitahan ng Quintana residents sina Marshal at Gavan upang pag-usapan ang nalalapit na internasyonal na military marsha. Paligsahan. Sa nakalipas na taon, hindi maganda ang ipinakita ng Draconia sa mga torneong ito. Sana, makakita tayo ng kaunting pagbuti sa pangunguna ni Marshal sa koponan ngayong taon. Tumili ang mga sasakyan ni Catherior nang mabanggit si Marshal. Bagamat lubos siyang natuwa, malungkot niyang tanong, Zane, dadalo si Marshal sa pagtitipon ng 8 hari. Oo. Bakit? Sagot ni Zane. Nagliwanag ang mukha ni Catherine sa tuwa. Pupunta ako sa pagtitipon ngayong taon. Tumawa si Hannibal. Catherine, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo kung nakakabagot ang mga pangyayaring ito. Nababalisa na ngayon si Catherine. Sino ang nagsabing nakakabagot? Gusto kong marinig ang sasabihin nila tungkol sa internasyonal na paligsahan. Napangisi si Zane nang may alam. Makikipagkita ka kay Marshal sa halip na pumunta sa mga diskusyon tungkol sa torneo, hindi ba? Namula ang mga pisngi ni Catherine habang nakatitig sa kanya. Tay, tinutokso na naman ako ni Zane. Sinasabi ko na kay Lolo. Mabilis na pumayag si Zane. Sige, sige. Ihahatid kita. Magpapadala pa ako ng 100,000 sa account mo para sa bagong damit, ha? Pinag-cross ni Badrine ang kanyang mga braso. Gawin mo na ngayon. Nag-aatubiling inilipat ni Zane ang pera sa ilalim ng determinadong tingin nito. Ngayon, dalhin mo ako sa Quintana Manor, utos ni Catherine. Sa susunod na asarin mo ako, 200,000 ang babayaran mo. Bumantong hininga si Zane at sinabing, bakit hindi ka muna pumunta roon? Mayroon pa akong. Hindi pwede. Nanlamig ang mukha ni Catherine. Ayaw mo lang akong kasama dahil isinasama mo si Michelle at iniisip mong makakasagabal ako. Sige, sige. Pwede ka ring sumama, ha? Iba ka talaga. Fair na, umiling si Zane at lumabas ng Serenity Chamber kasama si Catherine. Pinagmasdan ni Hannibal ang kanilang papalayong mga figure at humajijek. Nagmaneho palabas ng Wisteria Residence si Zane, at di nagtagal ay narating nila ang parking area ng residence,
kung saan nakaparada ang isang pulang sports car. Ikinumpas ni Michelle ang kanyang mga braso ng may pananabik. Zane! Zane! Muntik nang mabunggo si Catherine. Nako, tinatawag ka ng tagahanga mo. Yung lokong yun. Bumantong hininga si Zane. Catherine, pwede mo bang itigil ang pagtawag kay Michelle na tanga? Ganito ang ugali niya dahil sa aking di mapaglaban ang alindog. Bigyan mo siya ng pahinga. Umikot ang mga mata ni Catherine. Dalawang gago. Pareho kayong kailangang suriin ang utak. Sige, sige. Hindi na kita makikipagtalo basta't mangako kang hindi mo na ulit kakausapin si Lolo. Sabihin mo na kung ano ang gusto mong sabihin. Tinaasan ni Zane ang kilay at nagmaneho papunta kay Michelle. Ikaw. Zane, gising na gising ako simula alas 4 kaninang umaga. Sabik na akong makita ka. Ang bilis ng oras. Tumalon si Michelle papasok ng kotse at inakbayan si Zane, ipinatong ang ulo sa balikat nito. Ag! Sumusuka si Catherine. Hoy, nasa kotse pa rin ako. Mabilis na binitawan ni Michelle si Zane at namula nang mapansin niya si Catherine. Catherine, nandito ka rin ba? Catherine, ang saya-saya mo ngayon. Akala ko hindi ka nakapunta sa mga ganitong pagtitipon. Naging interesado na si Ty. Simula ngayon, regular na akong dadalo sa kanila. Sinulyapan ni Catherine si Michelle nang may pagtataka. Tara na. Habang dumadaan si Zane sa Prospera International, naalala niya ang isang bagay na ipinangako niya kay Gavin noon. Siya nga pala, kailangan kong huminto sa Prospera International. Retirado na sina Emilio at Locke sa Dragon Soul. Ako ang nag-ayos para sumali sila sa Prospera International, pero masyado akong abala kaya nakalimutan kong ipaalam sa kanilang supervisor. Unang araw nila ngayon. Aasikasuhin na natin sila. Karapatang-ari tumanggo si Catherine. Oo, kailangan mo silang alagaan. Ang dami nang nagawa ng dalawang yan sa loob ng maraming taon nila sa Dragon Soul. Tunay silang mga veterano. Ang unit ng Dragon Soul ay nabuo sa henerasyon ng ating ama. Mahalagang pangalagaan ang mga retiradong kasama na ito. Laging sinasabi ni Lolo. Ang sundalong hindi nag-aalaga sa kanyang mga tauhan ay hindi mabuting sundalo. Zane, dapat mo silang tretuhin ng mabuti. Tumango si Zane. Siyempre, malaki ang magiging kabayaran nila sa Prospera International. Walang hahamakin sa kanila dahil sa kanilang mga pinsala o sa maliliit na kapansanan na kanilang dinadala. Tinitigan ni Michelle si Zane nang may paghanga. Zane, ang bait mo talaga. Nang inag si Catherine. Tama na ang cheesy na papuri. Iyan natin at tingnan natin sina Emilio at Locke. Sa sandaling iyon, sa reception area ng Prospera International. Lumapit si Melody Shepherd, ang HR director, nang may seryosong ekspresyon. Umiiyak ang receptionist habang nagrereklamo kay Melody, sinasabing ginulo siya ni Marshall at binasag ang telepono nito. Nagmamadaling ipinaliwanag nina Emilio at Locke ang nangyari kanina. Malamig ang boses ni Melody. Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa. Naiintindihan ko na ang sitwasyon. Ito ang sasabihin ko. Una, hindi kita tatanggapin. Pangalawa, sinira mo ang telepono ni Janice, at habang hindi na tayo magsasagawa ng karagdagang aksyon, may utang kang 20,000 na danyos. Umalis ka na. Kabanata 667 ang galit ni Catherine. Tita Melody, hindi natin sila basta-basta pwedeng palayain. Matalim na tinitigan ni Janice si Marshall, saka lumapit kay Melody at inudyukan ito. Lumaki si Janice sa P-Marshall siya at lumipat lamang sa Brighton 2 taon na ang nakalilipas. Ginamit niya ang posisyon ng kanyang tiyahin bilang HR director na parang sandata. Bukod dito, ang romantikong relasyon ni Melody sa Deputy General Manager ng grupo na si Troy Donovan. Mas lalo pang gumaganda ang impluwensya ni Janice. Naglakad-lakad siya sa kumpanya na parang pag-aari niya ito, kaya kahit ang mga mid-level manager ay maingat na naglakad. Sa paligid niya, ang paborito niyang libangan ay ang mang-asar sa mga bagong empleyado, mabababang ranggo, at mga nakababatang supervisor, na umaarte na parang tagapagmana ng korporasyon. Sa loob ng 2 taon niya bilang receptionist sa Prospera International, nakumbinsi niya ang sarili na isa na siyang tunay na propesyonal.
Para palakasin ang imaheng ito, ipinalista niya kay Melody ang Brighton University bilang kanyang alma mater sa kanyang resume, at ipinalit ang kanyang aktwal na diploma sa middle school. Nagbayad pa siya ng $70 para sa isang pekeng sertipiko ng Brighton University at kumuha ng mga litrato ng pagtatapos, suot ang isang inupuhang sombrero at gown, at buong pagmamalaking ipinakita ang mga ito sa sinumang tumingin. Dahil sa mga kalokohan ni Janice, nakaramdam ng mababang uri ang mga bagong graduate sa kolehiyo, lalo na ang mga galing sa mga kilalang universidad. Maging ang mga receptionist sa Prospera International ay may mga degree mula sa mga matataas na paaralan. Ang Presier ang nagtulak sa maraming bagong empleyado na mag-aral para sa mga postgraduate exam sa kanilang libreng oras, kumbinsido na kung hindi sila makakasabay, maiiwan sila. Lubos na napaniwala ni Janice ang sarili niyang maling akala. Minamaliit niya ang sinumang kailangang mag-sign in sa reception, empleyado man o kliyente. Mapanganib ang pag-usbong ng kanyang ego. Kahit na nagtapos lamang siya ng middle school, umarte pa rin siya na parang isang piling nagtapos mula sa isang nangungunang universidad. Ipinamalas niya ang sarili na parang isa siyang piling tao na may 6 na digit na sweldo. Ipinagmamalaki ang isang itsura ng kahalagahan na kapantay ng pinakamayayaman sa mundo. Sa totoo lang, isa siyang baliw. Kumikita lamang siya ng $2,000 kada buwan, na nabubuhay sa isang baluktot na pantasya ng kapangyarihan. Kaya, sa paningin ni Janice, si Marshall ay isa lamang taong walang kwenta sa pinakamababang antas. Sinira niya ang telepono niya, at hindi pa rin siya nasiyahan kahit na pinagbayad pa niya ito ng $20,000. Kailangan niya si Marshall at ang dalawa pa para yumuko sa kanyang paanan. Noon lamang niya naramdaman ang matinding pakiramdam ng pagiging higit na mataas. Sinama ni Janice ng tingin sina Marshall, Emilio, at Locke habang ang mga kamay ay nasa kanyang balakang. Kayong mga taga-P. Marshall siya na nangangarap magtrabaho sa Prospera International. Tingnan niyo muna ang mga kawawang-kawawa ninyong sarili. Hindi ko kayo matitiis na manggulo sa isang kumpanyang nasa ilalim ng Wisteria Residence. Pinagpag ni Marshall ang kanyang manggas at tumingin kay Janice. Ano ang maipapayo ninyo? Humihingi ka ng tawad sa akin habang nakaluhod ka. Lumuhod ka. Isang malamig at nag-uutos na boses ang pumutol sa tensyon, na umalangaw-ngaw mula sa pasukan. Lahat, kasama na si Janice. Lumingon sina Melody at ang mga gwardya at nakita si Catherine na malamig na naglalakad papasok ng lobby. Nasa likuran niya sina Zane at Michelle. Ms. Catherine, magandang araw. Mabilis na lumapit sina Janice at Melody, habang ikinakaway ang kanilang mga di nakikitang buntot. Agad nang umisi si Janice. Mr. Zane. Ms. Catherine, nanggugulo ang tatlong ito sa kumpanya natin at sinasaway ko lang sila. Ha? Paano sila nang ahas na manggulo sa isang negosyo sa ilalim ng Wisteria Residence? Ang lakas pa ng loob ng lokong yun na basagin ang telepono ko. Parang sinampal mo sa mukha ang Wisteria Residence kapag binasag mo ang telepono ko. Pinaluhod ko siya para humingi ng tawad. Malamig ang boses ni Catherine. Lumuhod ka. Nagliwanag ang mga mata ni Janice sa tuwa habang itinuturo si Marshall at sumigaw, lumuhod ka. Hindi kasing mapagpatawad ko si Ms. Catherine. Papatayin ka niya. Nababaliw ka na ba dahil binastos mo si Mr. Marshall? Sinampal ni Catherine si Janice sa mukha. Sinasabi ko bang lumuhod ka, B*H. Ano? Napahawak si Janice sa namamagang pisngi dahil sa gulat. Ms. Catherine, mali ba ang nabangga mo? Sinipa ni Catherine si Janice sa sahig. Sino ka ba sa tingin mo? Isang dalagang taga-P. Marshall siya na halos hindi pa bumangon, at ngayon ay nawala na ang lahat ng pagkatao niya. Saan mo nakuha ang ganitong pagmamataas para umakto ka ng ganito kataas sa harap ko? Hindi porket nagbabantay ka sa gate ay isa ka na sa amin. Napabagsak si Jamay sa sahig at tiningnan si Catherine ng may takot. Ms. Catherine, nagkakamali ka siguro. Sila ang gumagawa ng gulo sa kumpanya. Malamig na sumanghal si Catherine. Kilala mo ba kung sino siya? Isang salita lang niya, patay ka na. Paano mo nagawang galitin si Mr. Marshall? Sino ka ba sa tingin mo?
Kinakabahang singit ni Melody. Ms. Catherine, sigurado ka bang walang pagkakamali? Binasag niya ang telepono ng kaibigan ko at humingi pa ng paliwanag. Lumuhad ka rin. Mariing utos ni Catherine. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang husgahan si Ginoong Marshall gamit ang iyong maruming bibig? Gulat na napaluhod si Melody kasabay ng malakas na kalabog. Si Janice, na nalilito at nagdurugo mula sa kanyang nabibiyak na labi, ay nauutal na sinabi, Ms. Catherine, nagkakamali ka siguro. Pumunta talaga sila rito para manggulo. Bumangga ang bote ni Catherine sa mukha ni Janice. Paano ka nang ahas makipagtalo, hanggal ka? Sa tingin mo ba hindi kita papatayin dito ngayon din? Humingi ka agad ng tawad kay Mr. Ortega at sa iba pa, kung hindi ay tadterin kita at ipapakain sa aso. Binibini. Catherine, mga veterano lang sila na may kapansanan. Desperadong sigaw ni Janice. Galit na hinawakan ni Catherine ang ulo ni Janice at inihampas ito sa sahig. Putok, putok, putok. Umalangaw-ngaw sa malaking bulwagan ang tunog ng pagtama ng mukha ni Janice sa lupa. Ang kanyang mga pagmamakaawa ay lalong hamina at lalong hamina. Nagmamadaling gumapang si Melody paarap habang nakaluhod, nagmamakaawa. Ms. Catherine, pakiusap, huwag mo nang patayin ang pamangkin ko. Wala na akong alam na mas mabuti pa. Sa wakas ay binitawan ni Catherine ang kanyang pagkakahawak, para lamang sa isang malakas na sampal ang ginawa niya sa mukha ni Melody. Hindi rin ikaw. Si Mr. Marshall ay isang marangal na panauhin ng mga McKay, at nang ahas kang ipahiya siya at pag-usapan ang pagpaparusa sa kanya. Sino ka para gawin yan? Isa kang basura. Labis na nang hinayang si Melody. Hindi niya kailanman inakala na ang insidente ngayon ay maaaring maging isang pagkakataon upang kumonekta sa isang maimpluwensyang tao. Pero sa halip, nagawa nilang saktan ang damdamin ng lahat. Ginoong Ortega, pasensya na. Kasalanan po ng pamangkin ko ang pagiging bulag. Idiniin ni Catherine ang kanyang paa sa mukha ni Melody, hindi ka bulag kundi bulok sa loob. Natigilan sina Zane at Michelle sa pangyayaring naganap sa kanilang harapan. Hindi na katulad ng dati si Catherine. Bawat salita at bawat kilos ay lalong nagiging katulad ng kay Marshall. Nako, ang kapatid ko ay lubos na nasa ilalim ng impluwensya ni Marshall ngayon. Walang nakakita sa kanya ng ganito kagalit sa Prospera International. Ngayon, ang dalawang hanggal na ito ay nakatakdang tapakan ng huling ugat ni Catherine. Kabanata 668 mayroon kang 2 minuto. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang mabilis na tumakbo pababa ng hagdan. Ang lalaking ito ay si Troy Donovan, ang Deputy General Manager ng Prospera International. Nagulat siya sa nangyari sa lobby. Galit na galit si Catherine. Tumayo sina Zane at Michelle sa gilid habang sina Melody at Janice ay nakaluhod sa sahig, at nagmamakaawa. Namanhid ang anit ni Troy habang sumusugod siya kay Catherine. Kumusta, Mr. Zane, Ms. Catherine, at Ms. Kendall? Kung alam ko lang sana ng maaga, nauutol niyang sabi. Malamig ang boses ni Catherine. Bakit ko naman sasabihin sa'yo ng maaga na nandito ako? Sa wakas ay natuklasan ko na ang Prospera International ay isa lamang tambak ng basura ngayon. Lahat ng ipinakita mo sa amin noon ay isang ilusyon lamang. Ang dalawang ito ay mga veterano na may mga palamuti mula sa Special Operations Military Region. Ang kapatid ko ang nag-ayos para sumali sila sa Prospera International bilang mga senior executive, at hinayaan mo ang mga walang kwentang tauhan na ito na ipahiya sila. Paano mo nagawa yan? Wala kang ang halaga kahit isang butil ng alikabok sa harap nila. Pinagpawisan ng malamig si Troy at dali-daling nagpaliwanag, Mr. Zane at Ms. Catherine, marahil ay hindi ninyo alam. Ang kumpanya ay kasalukuyang sumasailalim sa layoff at hindi nangangailangan ng mga bagong empleyado. Plano ng board na tanggalin sa trabaho ang 2 tao. Perpekto, singgal ni Catherine. Labas kayong 3. Hindi, namutla ang mukha ni Ms. Catherine Troy. Gusto sana niyang linawin na hindi naghahanap ng empleyado ang kumpanya, pero sa halip, siya mismo ang naghukay ng sarili niyang libingan. Ngumisi si Catherine. Isa pang salita, at sisirain ko ang buhay mo.
Mayroon akong detalyadong talaan kung magkano ang nilustay mo mula sa Prospera International sa mga nakalipas na taon. Huwag mong kalimutan, ang Wisteria Residence ay tungkol sa katalinuhan. Bawat galaw mo ay nasa ilalim ng aking pagbabantay. Akala mo ba hindi namin alam ang tungkol sa perang ninakaw mo? Hindi ka lang namin kinumpronto noon pa. Hindi ko naman planong umabot sa ganito. Pero dahil ipinakita mo na ang tunay mong kulay, oras na para makipag-ayos. Tawagan mo ang general manager mo rito. Nakapag-usap na siya sa mga headline tungkol sa pakikipaghawak kamay niya sa isa sa mga empleyado ng Departamento ng Pananalapi noong ang kalye. Pagkatapos ng pagtutuos ngayon, mawawala na ang sinumang hindi kwalipikado. Papalitan ko silang lahat. Bumulong si Zane. Catherine, ang biglaang pagpapalit ng tauhan ay magpaparalisa sa kumpanya. Mas gugustuhin ko pang makitang malugmok ang kumpanya kaysa hayaang manatili ang mga walang hiyang taong ito. Bulyo ni Catherine. Lumuhad si Troy. Binibini. Catherine, nagmamakaawa po ako sa inyo, maawa po kayo. Malamig na kumislap ang mga mata ni Catherine. Huwag mo akong pakiusapan. Kung gagawin mo iyon, pareho kayong patay ng pamilya mo. Sumailalim sa isang audit ng Financial Audit Team. Kung maglalakas loob kang lumaban o magplano ng iba, papatayin ko ang buong pamilya mo. Takot na takot si Troy. Alam na alam niya kung anong klaseng tao si Catherine. Ang paggalit sa kanya ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Hindi siya kasing mapagpatawad ni Zane. Paano nagawang pukawin ng mga ugok na sina Melody at Janice ang isang halimaw na ganoon? Sa mga McKay, si Catherine ay pangalawa lamang kay Lord Wisteria sa kalupitan. Itinuro ni Catherine si Zane. Tawagan mo. Muntik nang matamba si Zane sa lupa sa gulat. Sino ang tatawag? Kumalma ka, Catherine, pagmamakaawa ni Michelle, na parehong nanginginig. Huwag kang makialam dito. Negosyo ito ni McKay's. Bulyo ni Catherine. Idinikit ni Michelle ang kanyang mga labi, hindi na naglakas loob na magsalita pa. Tawagan si General Manager Toby. Utos ni Catherine. Lumalaktawan siya sa trabaho para maglakad-lakad kasama ang isang babae sa oras ng opisina. Kailangan ba natin ng ganitong karumihan para kumatawan sa Wisteria Residence? Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang gastusin ang pera natin sa kalayawan? Ang kaiyahiyang nilalang na ito ay dapat palayasin at imbestigahan ng lubusan. Madalas isinasama ni Toby Yarbrough si Zane sa mga ganitong okasyon. Kung aaksyonan ngayon si Toby, maaaring maapektuhan din ang reputasyon ni Zane. Kumunot ang noo niya at bumulong, Catherine, paalisan na lang natin ang tatlong ito at asikasuhin natin si Toby mamaya, ng pribado. Hindi. Sabihin mo sa kanya na pumunta rito ngayon din. Hindi na mapigilan ang galit ni Catherine. Kung hindi siya kumilos ng walang ingat, magkakaroon kaya ng ganito karaming basura ang kumpanya. Determinado si Tin na itama ang Prospera International. Kung hindi umiikot ang mga ulo, hindi nila kailanman marerespeto ang mga kahihinatnan. Tatawag ka ba o hindi? Kung hindi, ipapaalam ko na kay Lolo ngayon. Tatawag ako, sabi ni Zane, habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Alam niyang mapapahamak siya ng husto kung malalaman ng kanyang lolo ang kanyang pagpapakasis sa mga nakatataas kay Prospera. Maya-maya pa ay tinawagan niya ang numero ni Toby. Toby, anong ginagawa mo? Nandito ang ate ko. Sa kabilang linya. Tumawa si Toby. Mr. Zane, bibisita ba si Catherine ngayon? Paano kung ganito, magpapabook ako ng tanghalian para sa inyong dalawa sa hotel sa tapat ng kumpanya. Gusto sanang sakali ni Zane si Toby sa telepono. Bumalik ka rito ngayon at tingnan mo mismo kung gaano kagulo ang ginawa mo. Anong nangyayari? Mr. Zane, nasobrahan ka ba sa pag-inom? Natatawang sabi ni Toby. Toby, babalik ka ba o hindi? Kung hindi, tatanggalin kita sa trabaho ngayon din. Sigaw ni Zane. Tumawa ulit si Toby. May inaasikaso akong negosyo kay Heidi. Ang pa ako. Kayong dalawa ay nasa internet, nagpaparada na parang mga payaso. Sigaw ni Zane. Makikita rin yan ng asawa mo, tapos ka na. Kung wala ka pa rito sa loob ng 2 minuto, baka nandito na mismo ang lolo ko.
Sa kabilang linya, sa wakas ay natarante si Toby. Mr. Zane, hindi ka seryoso, di ba? Mag-online ka at tingnan mo mismo. Bumalik ka sa kumpanya pagkalipas ng 2 minuto. Pagkalipas ng 2 minuto, isang payat na lalaking nasa edad 50 ang nagmadaling pumasok sa lobby, kinaladkad si Heidi, isang magarbong babaeng nakadamit. Reklamo ni Heidi habang hinihingal. Toby, bakit tayo tumatakbo? Pagod na ako. Bilisan mo. Nasa malaking problema tayo ngayon. Pagmamakaawa ni Toby. Pero sabi mo may day off ako para makasama ka. Hindi pa nga tayo nakakarating sa hotel. Mariin siyang pinutol ni Toby. Nasa kumpanya sina Mr. Zane at Ms. Catherine. Zane, madali lang siyang pakisamahan. Ano ba ang pinag-aalala mo? Reklamo ni Heidi. Ang tunay na problema ay si Ms. Catherine. Ganyan ka ba katanga? Senggal ni Toby, sana'y may masabi man lang siya ng matino. Hindi nag-aatubiling pumatay si Ms. Catherine. Nang inig ang babae at mabilis na sumunod sa kanya papasok sa lobby ng Prospera International. Nagmamadaling niluwagan ni Toby ang pagkakahawak niya, ngunit matigas pa rin ang pagkakakapit ni Heidi sa kanya. Bitawan mo na ako, tanga. Senggal ni Toby, sabay iling sa kanya nang may malakas na pag-indek. Nang salubungin niya ang nakamamatay na titig ni Catherine, isang nagyayelong lamig ang damaloy sa kanyang gulugod, at nang inig siya ng hindi mapigilan. Ito pala ang kilalang-kilalang, mabangis na mangkukulam, ng Brighton. Sino mang makakita ng ganoong tingin niya ay tiyak na makakaranas ng malubhang pinsala o mas malala pa. Kabanata 669 na mas mabuti pa kung patay ka na. Nanlamig si Toby habang nakatitig sa kahangahangang figure ni Catherine. Ito ang pakiramdam ng pagiging nasa bingit ng kamatayan. Ang apo ni Lord Wisteria, si Catherine ay nakasaksi ng labanan sa mga pangunahing linya simula pa noong panahon ni. Madalas niyang gamitin ang kanyang kutsilyo upang patayin ang mga kaaway. Ang kanyang kutsilyo ay kumitil ng hindi mabilang na buhay ng mga manggugulo at kontrabida sa mga nakalipas na taon. Ang kanyang malupit na reputasyon bilang ang mabangis na mangkukulam ay kilalang-kilala sa buong Brighton. Maging si Zane ay natakot sa kanya. Sa Wisteria residence, wala siyang ibang niluluhod kundi ang kanyang lolo. Nang inig ang mga anak na lalaki at babae ng 8 hari ng Brighton sa pagkakita sa kanya. Si Toby, dahil sa kawalan ng pinagmulan at katayuan na nakakamit lamang sa pamamagitan ng pambobola, ay walang halaga sa kanya. Kung gusto man ni Catherine na mamatay siya, gagawin iyon sa isang iglap lamang mula sa sandaling pumasok siya sa bulwagan. Naramdaman ni Toby ang nakamamatay na aura na nagmumula kay Catherine. Ay nakakasakal at hindi maiiwasan. Nanginginig ang kanyang mga binti habang kinakabahang lumalapit kina Zane at Catherine. Mr. Zane, Ms. Catherine, pumunta po kayo sa opisina ko. Ako mismo ang magtitimpla ng tsaa para sa inyo, at si Ms. Kendall din. Bago pa makasagot si Zane, pumutol ang malamig na boses ni Catherine sa hangin. May opisina ka ba? Itong opisina mo naman. Sandali natigilan si Toby at pinilit na ngumiti. Ms. Catherine, nasa 18 palapag po ang opisina ko, haha. Nakalimutan ko, hindi ka pa pala nakapunta sa opisina ko. Ngumisi si Catherine. Opisina mo. Dapat sa impyerno ka pumunta imbes na sa opisina mo. Ngayon, lumuhad ka. Kasabay ng isang kalabog. Lumuhad si Toby sa harap ni Catherine. Bilang pinuno ng korporasyon, lumalabas ka ba para makipaglaro sa isang bastos na babae habang oras ng trabaho? Ipinagkatiwala sa iyo ng Wisteria Residence ang Prospera International, at ginagantihan mo kami ng pagpapakasisa sa katiwalian at bisyo. Wala kang kwenta. Mabuti pa mamatay ka na. Nanginginig ang mukha ng aso ngayon habang nakayuko sa paanan ni Catherine. Ms. Catherine, dinala ko si Heidi para pag-usapan ang isang mahalagang proyekto, tingnan mo ang telepono mo para sa mga litrato. Nasa lahat ng dako yan. Putol ni Catherine. Ms. Catherine. Pasensya na. Kasalanan lahat ng lobong iyon. Kasabay ng mahinang kalabog, bumangga ang boto ni Catherine sa leeg ni Toby.
Ang kanyang nanghihinang katawan, na sinalanta ng maraming taon ng pagpapakasesa, ay hindi nakayanin ng suntok, at ang dugo ay tumulo sa kanyang mukha. Nakakadiri. Bulyo ni Catherine. Kahit ngayon, hindi mo pa rin maaaring aminin ang iyong mga ginawa. Karapat-dapat ka sa kamatayan. Bago pa man makasagot si Toby, kumislap ang punyal ni Catherine at tumusok sa kanyang lalamunan. Si Heidi, na kanina pa nanunood, ay nabasa ang sarili at bumagsak sa sahig. Humarap si Catherine sa kanyang mga bodyguard. Kailangan ninyong pagbayaran ng mga kahihinatnan ng paggamit ng pera ng Wisteria residents. Patayin ninyo siya. Nang hindi binibigyan ng pagkakataong magmakaawa si Heidi, binali ng mga gwardya ang leeg niya at isinilid ang dalawang bangkay sa mga sako bago kinaladkad palabas ng gusali. Nakahinga ng maluwag sina Zane at Michelle nang makitang walang pag-aalinlangang hinabol ni Catherine si Toby. Ngayon, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa pagbubunyag ni Toby ng kanilang mga sekreto. Sinama ni Catherine ng tingin si Zane. Pagkatapos ay tinawagan niya ang pribadong numero ni Hannibal. Tay, ipagawa ninyo agad sa Wisteria Residence Financial Audit Team ang pamamahala sa Prospera International para sa masusing pagsusuri. Ang kawalan ng kakayahan ni Toby ay naging dahilan ng isang sakuna sa lugar. Papuntahin niyo rin ang police team. Kailangan kong linisin ang ilang basura. Alam ni Troy, na nakahiga sa sahig sa gitna ng nananatiling amoy ng dugo, na tapos na siya. Sinumang mapatunayang nagkasala ng paglustay ng mahigit 10 milyon ay papatayin agad. Ang mga mas mababa sa halagang iyon ay ibibigay sa hukuman, pahayag ni Catherine at itinuro sina Troy, Melody, at Janice. Alam ninyo ang inyong mga krimen. Namutla ang mukha ni Troy habang nagmamakaawa. Binibini. Catherine, maawa po kayo. Pinunasan ni Catherine ang dugo mula sa kanyang punyal sa Amerikana ni Janice. Huwag mo akong pakiusapan. Kung ang mga krimen mo ay karapat-dapat sa parusa, walang makapagliligtas sa iyo. Malapit nang dumating ang Wisteria Residence Financial Audit Team at ang police team. Alam mo na ang kanilang mga salita ay nagtataglay ng kapangyarihan ng isang monarko upang linisin ang katiwalian. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Tapos ka na. Ihanda mo ang sarili mo sa pagharap sa kamatayan. Pagkalipas ng 10 minuto, isang grupo ng mga itim na kotse ang huminto sa harap ng Prospera Tower. Bumaba mula sa mga sasakyan ng Wisteria Residence Financial Audit Team at ang police team. Pinangunahan sila ni Fabian, ang pinuno ng audit team, at ni Aidan, ang kapitan ng pulisya. Sumenya si Catherine sa mga nakaluhod. Mr. Fabian, Mr. Aidan. Nasa inyong mga kamay na ang Prospera International. Kapag natapos na ang investigasyon, ibigay ninyo ang ulat pinansyal at mga natuklasan sa audit sa aking lolo at padalhan mo ako ng kopya. Mr. Aidan, igapos mo sila. Simulan ang pag-audit sa bawat senior at mid-level executive. Kung mayroon mang nagkasala, ipatupad agad ang mga ito. Sa sumunod na sandali, pumasok ang Wisteria Residence Financial Audit Team sa bawat departamento, habang mabilis na kinontrol ng police team ng Wisteria Residence ang Prospera International. Emilio, Locke, mula ngayon, isa sa inyo ang magiging general manager, at ang isa naman ang magiging chairman ng kumpanya, seryosong sabi ni Catherine habang naglalakad palapit sa kanila habang ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran. Natigilan si Emilio sa hindi makapaniwala. Ms. McKay, nagbibiro ka siguro. Ang tagal na naming sundalo, wala kaming alam tungkol sa pagpapatakbo ng negosyo. Hindi ko kayang tanggapin ang papel ng general manager. Mukhang nababagabag din si Locke. Ms. McKay, kami. Wala kaming karanasan sa pamamahala ng korporasyon. Ang paghirang sa amin sa mga posisyong ito ay maaaring maglagay sa panganib sa Prospera International. Tumango si Catherine. Napag-isipan ko na iyan. Bukas, isasama ko ang nangungunang pangkat ng pamamahala ng korporasyon mula sa Draconia. Ituturo nila sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman, hakbang-hakbang, tungkol sa pagpapatakbo ng Prospera International. Sa iyong mga kamay, ang Wisteria Residence ay may lubos na kumpiyansa. Pero mukhang nag-aalangan pa rin sina Emilio at Locke, hindi sigurado kung paano sasagot.
Mahina na hinampes ni Marshall sina Emilio at Locke sa ulo. Mas mahirap ba ito kaysa sa pakikipaglaban? Bilang mga sundalo, hindi kayo dapat magkaroon ng dahilan para umatras sa harap ng kahirapan. Agad na napatayo sina Emilio at Locke. Oo, hindi kami outres. Ayan na, sabi ni Marshall, sabay tingin ng malamig sa mga taong nakaluhod sa lupa. Madali lang patakbuhin ang isang kumpanyang tulad ng Prospera International. Huwag mong kalimutan, kayo ang mga nangungunang nagtapos mula sa pinakamahusay na akademya militar. Sinasabi mo ba sa akin na mas mababa ang iyong kakayahan kaysa sa mga tamad na ito na walang ginagawa habang nakaupo sa kanilang mga posisyon? Sa pamamagitan ng dedikasyon, lahat ay magagawa ng mahusay. Oo. Ang mga salita ni Marshall ay nagpasiklab ng apoy kina Emilio at Locke, na pumuno sa kanila ng bagong kumpiyansa. Pagkatapos ay sinabi ni Catherine, Mr. Soul at Mr. Trigo, pamwesto na kayo ngayon. Bukas, darating ang mga senior executive ng Wisteria Residence para opisyal na i-anunsyo ang inyong mga appointment. Gawin ninyo ang inyong makakaya, sabi ni Marshall, sabay tapik sa balikat nina Emilio at Locke bago tumalikod para lumabas ng Joby. Nagmadali si Zane para makahabol. Mr. Marshall, sandali lang. Huminto si Marshall at tumingin kay Zane nang may malamig na ekspresyon. Ano iyon? Kabanata 670 Huwag mong sayangin ang oras ko. Ngumiti si Zane nang may paggalang at bahagyang tumango kay Marshall. Mr. Marshall, kanina ko pa binabantayan ang performance mo kamakailan, panimula ni Zane. Sa totoo lang, hindi kita masyadong gusto, pero hinahangaan kita. Ang galing mo. Ang pag-akay sa Warwolf sa tagumpay at ang pagpuksa sa Draven Group ay hindi isang madaling gawain. Nagkibit balikat si Marshall. Hindi ka nandito para purihin lang ako, di ba? Ngumisi siya at dagdag pa. Diretsuhin mo na ang punto. Wala akong oras para sa pambabole mo. Namula ang mukha ni Michelle sa pagkainis. Marshall, kinakausap ka ni Zane bilang respeto. Ano ba ang problema mo? Bago pa makasagot si Marshall, humakbang na si Catherine. Michelle, mag-ingat ka sa bibig mo. Layuan mo ang kapatid ko kung maglalakas loob kang bastyusin si Mr. Marshall. Oo, alam ko. Umikot ang mga mata ni Michelle habang umatras sa likuran ni Zane. Zane, anong problema mo kay Marshall? Tanong ni Catherine. Ngumisi si Zane nang may pagtataka. Isa itong alok na magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa kanyang karera. Marshall, matagal ko nang hinahangaan ang kakayahan mo, patuloy ni Zane, habang natatawang sabi. Taos puso ang sinasabi ko. Kung may isang taong kasing talentado mo ang maglilingkod sa ilalim ng Wisteria Residence, makakahanap ka ng mas malalaking oportunidad sa paglago. Kaya, iyon ang gusto mong sabihin. Napangiti ng bahagya si Marshall. Oo. Sabik na sabi ni Zane. Kung papayag ka, pagkatapos ng internasyonal na paligsahan sa militar, ako ang tutulong sa paglipat mo sa Wisteria Residence. Magsisimula ka sa ground level, pero huwag mong alalahanin ang titulo. Mag-focus ka lang sa paggawa ng maayos na trabaho, at pangako ko na magkakaroon ka ng mas magandang kinabukasan. Tinapik ni Marshall si Zane sa balikat at sinabing, mukhang hindi ka pa rin nagbabago. Kasing tanga mo pa rin. Kailanman. Nakatayo roon si Zane at naguguluhang pinapanood ang pag-alis ni Marshall. Anong ibig niyang sabihin doon? Hindi ba niya talaga naiintindihan ang iniaalok ko? Napapadyak si Michelle sa kanyang paa sa pagkadismaya. Zane, huwag kang makialam sa isang taong hindi alam kung ano ang mabuti. Para sa kanya, umiling si Catherine. Zane, sa limitado mong kakayahan, paano mo nagawang pag-usapan ang pagpapahalaga kay Marshall? Siya ay isang taong walang pakialam sa karangalan o kahihiyan. At sa tingin mo ba ang isang tunay na bayani na tulad niya ay nangangailangan ng iyong tinatawag na maliwanag na kinabukasan? Tama si Marshall, tanga ka. Catherine, paano mo nasabi yan tungkol sa kapatid mo? Galit na sabi ni Michelle. Itinuro ni Catherine si Michelle, wala ka ring kaalam-alam gaya niya. Pareho kayong tanga. Marshall, hintayin mo ako. Sigaw ni Catherine, habang sinusundan si Marshall palabas ng gusaling Prospera International.
Sa wakas ay naabutan niya ito sa parking lot at hinawakan ang braso nito. Kumusta ang lakad ko ngayon sa Prospera International? Tumawa ng mahina si Marshall. Hindi naman masama. Natututo ka na. Nang marinig ang ganitong kataas-taasang papuri mula kay Marshall sa unang pagkakataon, ngumiti si Catherine at inakbayan siya. Tara na. Sasabay ako sayo. Samahan mo akong sumakay. Sandaling huminto si Marshall, habang pinagmamasdan ang mukha ni Catherine na nagniningning sa kainosentehan sa sikat ng araw. Hindi na siya ang mayabang, matigas ang ulo, at walang awa na dalaga ng mga McKay. Alam mo ba kung saan ako pupunta? Tanong niya pa. Ikaniling ni Catherine ang kanyang ulo. Sa Quintana Manor, di ba? Nagkibit balikat si Marshall, sige, sakay ka na. Pumasok si Catherine sa passenger seat at lumapit kay Marshall. Wow, ang astig ng kotse mo. Parang kotse ng tatay ko, bulong niya. Papunta ako para dumalo sa isang kilalang pagtitipon sa Quintana Manor na pinangunahan ng Quintana Residence. Feared mula kay Zane na pupunta ka, kaya naisip kong sumama. Karaniwan, ayaw ko sa mga ganitong party. Ang mga pagtitipong ito ay para sa mga batang tagapagmana at mga tagapagmanang walang utak upang ipagmalaki ang kanilang kayamanan at mag-usap ng mga kalokohan sa isa't isa, mga bagay na hindi naman nila maintindihan. Wala nang mas hihigit pa rito, walang tigil na nagsalita si Catherine na parang gusto niyang ibahagi ang kanyang mga kwento mula sa nakalipas na 20 taon. Sa wakas ay naabot na ni Marshall ang kanyang limitasyon. Catherine, para kang lamok na umuungol. Tumahimik ka. Napatikip ng bibig si Catherine, at nakatitig sa kanya ng may nanlalaking mga mata. Mas gusto mo ang tahimik, di ba? Simula ngayon, babawasan ko na ang pagsasalita. Mula sa Coronel Lockwood, mag-park ka dyan, sabi ni Marshall, sabay turo sa pangkalahatang parking lot sa kanang bahagi ng Quintana Manor. May 2 lugar para sa paradahan ang Quintana Manor. Ang isang maliit na malapit sa Quintana Manor ay nakalaan para sa mga sasakyang pag-aari ng tirahan ng 8 Kings at mga matataas na opisyal, at ang isa pa sa kanan para sa mga hindi bahagi ng 8 Kings at mga panauhing may mababang katayuan. Magtatanong na sana si Catherine kung bakit hindi nag-park si Marshall sa mas maliit na lote nang mapansin niyang nagbabayad si Joanna, driver ng rideshare, sa harap nito. Bahagyang nakapukaw ng pagkadismaya ang tanawing iyon sa kanya, ngunit wala siyang sinabi. Pribadong bagay ito ni Marshall, at wala siyang karapatang makialam. Sa unang pagkakataon, ang karaniwang mayabang at mapamilit na binibini ng Wisteria Residence ay nakaramdam ng kirot ng kakulangan at pagkadismaya. Kahit na ganoon, gusto pa rin niyang manatili sa tabi ni Marshall. Ipinakita sa kanya ni Nea ang isang bagong paraan ng pamumuhay, isang paraan kung saan ang isang tao ay maaaring maging isang taong maipagmamalaki nila. Ms. Leaf, nandito ka ba para sa pagtitipon sa Quintana Residence? Tanong ni Marshall habang naglalakad palayo kay Joanna. Noon lang napansin ni Joanna si Marshall. Mr. Ortega, hello. Hindi ako kwalipikado para dumalo sa ganito kataas na antas ng kaganapan. Inatasan ng Quintana Residence ang aming akademya na magdisenyo ng isang espesyal na software para sa simulasyon ng militar. Isa itong confidential na proyekto, at dahil ako mismo ang bumuo nito, ako mismo ang maghahatid nito. Nakikita ko. Sabay na tayong pumasok, sabi ni Marshall nang may mahinahong ngiti habang naglalakad sila patungo sa mansyon. Sa loob, isang magandang dalaga ang lumapit sa kanila. Halos kaedad niya si Catherine at masiglang kumaway mula sa malayo. Catherine, nakarating ka. Kanina pa kita hinihintay, tawag ni Wendy Quintana, ang panganay na dalaga ng Quintana Residence. Magkaibigan sila ni Catherine noong bata pa sila, dahil magkasama silang lumaki sa distrito ng militar. Sa lahat ng mga batang naroon, si Wendy lang ang naging karelasyon ni Catherine. Inihahatid ni Joanna ang gaming software sa Secure Communications Room sa Quintana Residence, na matatagpuan sa isang maliit na gusali sa kaliwang bahagi ng Quintana Residence, at sasamahan sana ni Marshall si Joanna. Nang makitang umalis si Marshall, iniwan ni Catherine si Wendy at hinabol sila. Marshall, Joanna, saan kayo pupunta?
Mabilis na nagpaliwanag si Joanna, Ms. McKay, pupunta po ako sa Secure Communications Room para maghatid ng ilang dokumento. Itinuro ni Marshall ang unahan. Doon din ako dadaan. Kumunat ang noo ni Catherine sa inis. Anong pinupuntahan mo roon? Bumulong si Wendy ng malalim, Catherine, kakaiba ang kinikilos mo ngayon. Nandoon din ang banyo. May balak ka bang pumunta? Sinulyapan ni Catherine ang papalayong mga figure ni na Marshall at Joanna, pagkatapos ay ipinadyak ang kanyang paa sa pagkadismaya. Kabanata 671 Fair L, bahala ka. Sinulyapan ni Wendy ang naguguluhang ekspresyon ni Catherine at napatawa. Anong nangyayari? Catherine. Baka naman may pinagmamasdan ka lang. Napansin kong lagi kang nakatingin sa kanya. Kanyang paraan. Hindi naman masama ang panlasa, sa totoo lang. May angking karisma siya. Namula ang mga pisngi ni Catherine habang marahang hinampa si Wendy sa likod. Tigilan mo na. Hindi naman ganoon. Na-curious lang ako. Tumawa si Wendy. Tara na, alam mo naman, gaya ng sabi nila, ang nakatadhana para sa iyo ay hindi maaalis, at ang hindi sa iyo ay hindi mapipilit. Anyway, bumili ako kamakailan ng ilang magagandang damit. Tara, tingnan natin. Kung mayroon kang gusto, pumili ka ng para sa iyong sarili. Hindi ako mahilig tumingin ng damit, sabi ni Catherine, habang ang tingin ay nakatingin pa rin kay Marshall. Nang magkahiwalay na silang maglakad ni Joanna ay saka lamang siya sumimangot at lumingon kay Wendy. Tara na. Catherine, tulak ni Wendy sa kanya. Kung gusto mo ang lalaking iyon, dapat mong subukang magbihis ng maayos. Gustong-gusto ng mga lalaki kapag ang mga babae ay maganda at maayos ang pagkakaayos. Sa wakas ay ngumiti si Catherine. Sige, pero kung may gusto ako, hindi ka pwedeng maging kuripot. Nilinga niya sina Marshall at Joanna, napapalayo na. Habang nakayakap kay Catherine, humajijek si Wendy. Huwag kang mag-alala, makikita mo rin siya ulit sa lalong madaling panahon. Ang nakatadhana para sa iyo ay laging makakahanap sa iyo. Lumabas si Marshall ng banyo at nang mapansing maaga pa, naglakad-lakad siya patungo sa magandang inukit na daanan na gawa sa kahoy ng manor. Dinisenyo ang Quintana Manor nang may maingat na atensyon sa detalye, na may mga taluktok at lambak na nagbigay dito ng kariktan ng isang tanawin ng bundok. Hindi kalayuan, nakarinig siya ng ingay na nagmumula sa isang kalapit na kakahuyan. Bitawan mo ako. Kung ayaw mo, sisigaw ako. Agad na nanlamig si Marshall, nasa problema si Joanna. Estudyante ka ba mula sa Brighton University? Hahaha, ang ganda mo. Ikaw ang pinakamagandang babae. Nakita ko na. Huwag kang matakot, binibini. Sumama ka lang sa akin, aalagaan kitang mabuti. Si Ama na nasa huling bahagi ng kanyang edad 20, na may makinis na buhok at may pulbos na mukha, ay napapaligiran ng ilang mga bodyguard. Lumapit sila kay Joanna at hinawakan siya. Hindi niya kailanman inakala na malalagay siya sa ganitong sitwasyon, na kailangan lang maghatid ng software. Tila ba laging may problema ang kagandahan? Naranasan na niya ang mga katulad na sitwasyon noon. Mabuti na lang at palagi siyang nakakatakas ng hindi nasaktan. Maraming beses niyang minumura ang kanyang itsura. Kaya naman sinikap niyang manamit ng simple hanggat maaari sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit kahit ang pinakasimpleng damit ay hindi maitago ang kanyang kapansin-pansing kagandahan. Kinakabahang sinulyapan niya ang mga lalaking papalapit sa kanya. Sana'y huwag kayong gumawa ng anumang kalokohan. Nandito lang ako para mag-iwan ng ilang dokumento sa Quintana Manor. Magpakita kayo ng respeto. Tumawa ng malakas ang lalaki. Respeto, saan pa kailangan yan? Namula sa galit ang mukha ni Joanna, nanginginig ang boses. Kung hindi mo ako titigilan sa pang-iistorbo, sisigaw ako ng tulong. Sige na. Hahaha, gusto ko talagang marinig yan. Tumawa ng baliw ang lalaki. Ako si Wesley Judd, at ang kapatid ko ay nakatakdang ikasal kay Maverick. Sa tingin mo ba ay may magmamalasakit sa iyo? Nagpatuloy siya ng nakangiti. Hindi na muna natin tatalakayin ang mga Quintana. Kilala mo ba ang mga Judd? Ako ang tagapagmana. Kung sisigaw ka, walang mag-aalaga. Ang pinakamagandang desisyon para sa iyo ay sumama sa akin.
Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Gagamot kita ng maayos. Hindi ba't parang ganito rin ang mga part-time na trabaho ninyong mga estudyante sa unibersidad? Sasama kayo sa akin ng ilang panahon, at babayaran ko kayo ng 1 milyon. Isang halagang hindi ninyo kailanman kikitain sa tanang buhay ninyo. Lumingalinga si Joanna para maghanap ng pagkakataong makatakas, ngunit hinaranggan ng mga tauhan ni Wesley ang bawat daan para makatakas. Sa tingin mo ba ay makakaalis ka na sa manor? Ngumisi si Wesley. Subukan mo, at sasabihin kong may ninakaw ka. Mapapatalsik ka sa universidad at malamang ay bugbugin ka ng mga staff dito. Lumapit siya ng mas malapit. Ang bayaw ni Maverick. Kahit pilitin ko ang sarili ko sa'yo, walang mag-aalaga. Tara, pumunta tayo sa hot spring. Sigurado akong magugustuhan mo to. Iwan mo ako, nagpumiglas si Joanna para makawala, ngunit mahigpit siyang hinawakan ng mga gwardya. Hindi siya makatakas. Hinawakan ni Wesley ang kamay niya, mahigpit na hinawakan. Ang lambot ng mga kamay mo, sabi niya. Desperado nang sumigaw si Joanna para humingi ng tulong. May tutulong sa akin. Ngumisi si Wesley. Kahit sumigaw ka pa, walang makikinig. Sumama ka na lang sa akin sa hot spring. Mag-e-enjoy ka. Maya-maya lang, may ilang staff mula sa Quintana Manor ang dumaan. Nang makita ang pangyayari, nakilala nila si Wesley at mabilis na yumuko at naglakad palayo. Ngumiti si Wesley kay Joanna, sabay turo sa mga tauhan. Kita mo, walang may pakialam dito. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nating maligo, ibibili kita ng mamahaling damit. Hindi bagay sa iyo ang murang damit mo. Umalis ka. Biglang naglabas si Joanna ng panulat at idiniin ito sa leeg niya. Kung hindi mo bibitawan, mamamatay ako agad. Dito. Nagulat si Wesley, saka humajijek. Matapang ka, di ba? Sa tingin mo ba espesyal ka? Ang mga babaeng katulad mo ay karapat-dapat lang, pero sanay na ako sa ganito. Para sa karamihan ng mga babae. Nagtatapon lang ako ng pera sa kanila, at lumalapit sila sa akin. Nagpapanggap kang mahirap makuha, di ba? Sige. Bibigyan kita ng mas maraming pera. Magkano ang gusto mo? Lumayo ka sa akin. Walang hiya ka. Sigaw ni Joanna, galit sa mga mata, at mas lalong idiniin ang panulat sa kanyang leeg, habang nagsisimulang tumulo ang dugo. Kung hindi ka kikilos, mamamatay ako rito. Natatawang sabi ni Wesley. Mamamatay ka. Sige na. Sayang, pero marami akong babaeng papalit sa iyo. Wala akong mawawala. Gusto. Napuno ng luha ang mga mata ni Joanna habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Mga basura kayo. Sige, ipapakita ko sa inyo. Teka. Humakbang paarap si Marshall. Lumiwanag ang mukha ni Joanna, at napasigaw siya sa ginhawa. Mr. Ortega. Lumingon si Wesley kina Marshall at Farrell. Sino kayo? Malamig ang tono ng boses ni Marshall. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay nagkamali ka sa pakikipag-away. Farrell, bahala ka. Kabanata 672 Pagtupad sa iyong hiling na mamatay. Paano mo nagawang pakialaman ang negosyo ko? Nagulat si Wesley. Kilala mo ba kung sino ako? Umalis ka, kung hindi. Bago pa siya matapos, sumugod si Farrell papunta sa kanya. Sa isang hampas lang, pinalipad niya si Wesley sa lupa. Sumugod si Joanna sa tabi ni Marshall, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Mr. Ortega, siya ang bayaw ni Mr. Maverick. Kung gagawin mo ito, maaaring masaktan ang mga Quintana. Kakausapin ko si General Quintana at ipapaliwanag ko ang sitwasyon. Ayokong madamay ka rito. Ayos lang. Malamig na sagot ni Marshall. Kahit na hindi makatwiran si General Quintana, kakayanin ko. Nang makita ang kanilang Panginoon na nakahiga sa lupa, sumugod ang ilan sa mga bodyguard ng Jod. Ngunit wala silang kapantay sa husay sa pakikipaglaban ni Farrell. Ilang sandali lang, lahat sila ay natamba sa lamig. Naaga ng ingay ng away ang atensyon ng mga bisita sa kalapit na bulwagan. Nang makita nila si Wesley na nakahiga sa lupa, agad nila itong nakilala bilang ang magiging bayaw ni Maverick. May nang-ahas ba talagang magturo kay Wesley ng leksyon dito sa Quintana Manor?
Maaaring hindi alam ni Marshall ang pagkakakilanlan ni Wesley, o isa itong mahalagang tao. Pinagmasdan nila si Marshall at nagsimulang magbulungan. Sino ba tong lalaking to? Parang pamilyar siya, di ba? Wala tayong katulad niyan sa alta sosyedad ng Brighton. Maaari ba siyang maging isang bodyguard? Teka, binangga niya pa nga pala ang magiging bayaw ni Mr. Maverick. Malas ang magiging kahihinatnan ng sitwasyong ito. Talaga. Hindi siya pwedeng makipaglokohan kay Mr. Maverick. Isa siyang matapang na mandirigma. Sa ating mga piling miyembro ng Brighton, bukod kay Mr. Elliot, si Mr. Maverick marahil ang pinakabihasa sa labanan. At ang gumawa ng eksena sa Quintana Residence. Para na rin niyang gulo. Sa sandaling iyon, dahan-daang bumangon si Wesley mula sa lupa. Hinawakan niya ang namamagang pisngi niya at ang bibig kung saan may ilang ngiping nawawala. Itinuro sina Marshall at Farrell habang sumisigaw. Tanga ka! Ang lakas ng loob mong hampasin ako. Kung hindi kita pagbayarin ngayon, siguradong magagalit ako. Nagpanik si Joanna. Mr. Ortega, isang nagdulot na naman ako ng gulo. Kasalanan ko. Hihingi ako ng tawad sa kanya, pigil ni Marshall. Paano ka hihingi ng tawad sa isang tulad niya? Siya dapat ang humihingi ng tawad. Dahil hindi pa rin siya kontento, Farrell, bigyan mo pa siya ng isa pang sampal. Pagkatapos magsalita ni Marshall, dama po ang sampal ni Farrell sa mukha ni Wesley. Sa pagkakataong ito, hindi siya pinalipad ni Farrell. Sa halip, hinawakan niya ang kwelyo ni Wesley at paulit-ulit na sinampal, bawat suntok ay nagdulot ng pag-agos ng dugo. Hindi pa naririnig ang ganitong karahasang away sa isang pagtitipong pinangunahan ng mga Quintana. Natigilan ang mga nanood. Sino ang lalaking ito? Ang lakas ng loob niyang suntukin si Wesley sa Quintana Residence. Wala siyang kinatatakutan. Hindi lang ito nakakahiya sa tagapagmana ng mga Jod, kawalan din ito ng respeto sa mga Quintana. May ideya ba siya kung nasaan siya? Malaking pagkakamali ang pagsisimula ng gulo sa bahay ng mga Quintana. Tigilan niyo na yan. Isang matinis na boses ng babae ang narinig mula sa karamihan. Sumugod si Vet kay Farrell at sumigaw, paano mo nagawang saktan ang kapatid ko? Kilala mo ba kung sino ako? Ang magiging asawa ni Maverick. Kapag dumating siya, aalis kayong lahat dito ng pira-piraso. Habang nagsasalita siya, nakilala niya sina Farrell at Marshall. Nako, kayong dalawang gago. Gusto niyo nang mamatay, no? Nabangga niyo ang kotse ko kanina, tapos ngayon naglakas loob pa kayong pumasok ng palihim sa Quintana Manor. Lumuhad ka at putulin mo ang mga kamay mo kung gusto mong mapatawad kita. Sumenya si Marshall kay Farrell na tumigil. Nakataas ang kilay niyang tiningnan si Yvette. Mukhang oras mo na. Nakalimutan ko na pala ang tungkol kaninang umaga, pero dahil pumunta ka rito para mamatay, sige na nga. Malamig na pang-aasar ni Yvette. Ang yabang mo naman, no? Kung matapang ka, tingnan natin kung makakarating ka hanggang dulo. Ganoon ba? Ngumisi si Marshall. Walang hiya ka. Nagdududa ako na kaya mong harapin ang mga kahihinatnan. Binabantaan mo ba ako? Turo ni Yvette sa isang staff. Sunduin mo si Tanner, ang mayordomo ng mga Quintana. Sabihin mo sa kanya na kailangan ko siya rito. Ginagambala ako ng dalawang gago na to. Sisiguraduhin kung mamamatay sila rito. Agad na tumakbo palayo ang waiter. Natanto ni Joanna, sa takot, na mabilis na nagiging hindi na makontrol ang mga bagay-bagay. Hindi dapat paglaruan ng mga Quintana. Kung mapapahamak si Marshall sa kanila, kasalanan niya iyon, at makokonsensya siya habang buhay. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid nila. Nasa gulo talaga ang mga taong ito ngayon. Si Ms. Jod ay ang kasintahan ni Mr. Maverick, kaya siya ang magiging hostess ng mga Quintana sa hinaharap. Ang pagkakasala sa kanya at sa kanyang kapatid ay hindi magtatapos ng maganda para sa kanila. Nabalitaan din ninyong lahat na nasagasaan na ng mga lalaking ito ang kotse ni Ms. Jod, at ngayon ay inatake nila ang kapatid niya. Nasa malaking problema sila. Narinig ni Joanna ang mga bulungan at nanginig siya sa takot. Hindi inaasahan ni Marshall na bigla siyang lalapit at sasabihing, Ms. Jod, hindi po namin pagkakaintindihan ang lahat. Ako, pasensya na.
Ako na ang magbabayad para sa gastusin sa pagpapagamot ng kapatid mo. Tinaas ni Yvette ang kilay at tumingin kay Joanna. Sino ka? Balita ko dahil sinusubukan mong akitin ang kapatid ko kaya nagsimula ang lahat ng ito. Hindi naman ganoon. Hayaan mo sana akong magpaliwanag. Sagot ni Joanna, inimbitahan ako ni Mr. Maverick para magdisenyo ng isang larong pandigma. Nagkataon lang na nasangkot ako sa gulo na ito pagdating ko. Maverick. Iimbitahan ba niya ang isang katulad mo? Nang marinig ni Wet ang pangalan ni Maverick at makita ang kagandahan at figure ni Joanna, nakaramdam siya ng kaunting selos at puot. Ikaw na tanga. Siguradong may lalaki kang inakit papunta rito sa Quintana Residence. Kasalanan mo ang buong sitwasyong ito. Inakit mo ang kapatid ko, at ngayon tingnan mo kung nasaan tayo. Iluhod mo ang sarili mo at sampilan ang sarili mo. O huhuberin kita at ipapakita ko sa lahat kung anong klaseng babae ka. Ay! Dahil doon, gustong sampilan ni Yvette si Joanna. Mabilis na humakbang si Marshall paarap at hinawakan ang palso ni Yvette. Gusto mo ba siyang saktan? Kung naghahanap ka ng paraan para mamatay, tutulungan kita. Ang lakas ng loob mo. Pakawalan mo si MS Jod. Dumating na si Tanner Quintana, ang mayordomo ng mga Quintana, kasama ang isang grupo ng mga gwardya at mabilis na lumapit kay Marshall. Kabanata 673 Masyadong walang awang. Agad na pinalibutan sina Marshall at Ferrell ng 12 ng mga gwardya mula sa mga Quintana. Ang mga nanood ay likas na umatras. Si Tanner, isang lalaking may misteryosong pinagmulan, ay hindi isang taong dapat maliitin. Bagamat hindi niya kailanman ipinakita ang kanyang mga kasanayan sa publiko, may mga tsismis na nagsasabing hindi siya pangkaraniwan. May balitang iniligtas siya ni Casper noong bata pa siya mula sa isang larangan ng digmaan na puno ng mga bangkay, at sinanay siya sa labanan sa ilalim ng patnubay ni Casper. Ang mga gwardyang sinanay niya ay itinuturing na pinakamahusay na pangkat ng seguridad sa Brighton, at ngayon ay nasa tabi niya sila upang suportahan si Yvette. Tila hindi maiiwasan ang isang tunay na paghaharap. Kabilang sa mga manunood ang mga pamilyar na mukha mula sa ibang mga pamilyang may climate change, sina Ethan at ang kanyang kapatid na si Kimberly Shaw, mula sa Southmere Residence, kasama si Trent mula sa Centauri Residence at sina Zane at Michelle na dumating kalaunan. Napansin ni Ethan na ang alitan ay kinasangkutan nina Marshall at Joanna at nagpakita siya ng isang makabuluhang ngiti. Ginoong Trent, ano ang masasabi mo sa sitwasyong ito ngayon? Tanong niya. Nag-isip sandali si Trent bago sumagot, siguro depende na rin kung ano ang magiging takbo ng kasintahan ni Mr. Maverick. Girlfriend ni Mr. Maverick. Tumingin si Ethan kay Yvette, na kasalukuyang pinipigilan ni Marshall. So, ang ibig mong sabihin ay depende kung handa siyang patawarin ni MS Jod. Tanong ni Kimberly, Ethan, sino nga ba talaga si Marshall? Hindi ba't siya yung nakabangga ng mga Fiore sa Northern Plaza kanina? Oo, siya nga, sagot ni Ethan, na may bahagyang pang-uuyam. Saan man siya magpunta, laging may gulo. Hindi ko maintindihan kung paano kumikilos ng ganito katapang ang isang taong galing sa mababang lahi. Sumabay si Zane at tumatawa. May kakayahan naman si Marshall, pero bilang isang taong walang koneksyon sa pamilya, masyadong mainitan ang ulo niya. Wala siya sa lugar sa hanay ng mga mayayaman. Hindi niya alam kung paano makibagay sa ating mga kasamahan o magpakita ng kagandahang asal kapag kinakailangan. Gumagawa siya ayon sa sarili niyang mga patakaran. Tingnan mo na lang ang insidente sa mga Fiore sa Northern Plaza, ginawa niya silang mga kaaway, at tiyak na maghihiganti ang mga ito balang araw. Kumunot ang noo ni Kimberly. Sa narinig ko, may babaeng binyo bully si Jeb, at si Marshall naman ang nagpo-protekta rito. Si Jeb mismo ang may kasalanan nito, sa totoo lang. Napakaraming babae na ang nasaktan niya sa mga nakalipas na taon. Hindi porket mayaman ang pamilya niya ay pwede na niyang tap-okan ang iba, at hindi dapat ang mga mayayaman ang mag-aagawan. Tanggapin ang ganoong pag-uugali. Kahit na malapit tayo sa mga Fiores, tinitingnan ko ito mula sa isang walang kinikilingang lente. Sumasang-ayon ako na kumilos si Marshall ng maayos, ngunit medyo naging masyadong malupit lang siya sa huli.
Tumango si Trent. Magaling, Kimberly. Marami pang ibang nangyari sa sagupaan ngayon kaysa sa nakikita ng mata. Sinasabi ng mga tao na ginugulo ni Wesley si Joanna, at si Marshall ay pumagitan lamang para protektahan ito. Masyado lang siyang malakas. Libreng mga barya. Humigpit ang ekspresyon ni Kimberly. Hindi ko matiis kapag ginagamit ng mga tao ang kanilang katayuan para apihin ang iba para lang sa ilang bagay. Ang pagiging matigas sa kanila ang tamang paraan. Hindi na matiis si Wesley, at ganoon din ang kapatid niyang si Yvette. Hindi ko maisip kung bakit may interes si Maverick sa kanya. Dali-daling pinigilan ni Ethan si Kimberly. Mag-ingat ka sa sasabihin mo. Nandito tayo sa Quintana Residence. Huwag kang manggugulo dito. Umikot ang mga mata ni Kimberly at bumulong. Sige, magpipigil ako. Pero nagiging tapat lang ako. Malamig na sumanghal si Michelle. Sa bagay, hindi dapat hinawakan ni Marshall si Yvette. Kapag nakita ito ni Maverick, magagalit siya. Kahit hindi makialam si Tanner. Tiyak na hindi mapapatawad ni Maverick si Marshall sa pagpapahiya sa kanya ng ganoon sa pamamagitan ng pananakit sa kasintahan niya. Tumango si Zane. Pero hula lang natin kung ano ang magiging reaksyon ni Maverick. Mukhang naguguluhan si Michelle. Sinasabi mo bang baka palampasin lang ito ni Maverick? Malabong mangyari iyon. Maikli lang ang fuse niya. Naaalala mo pa ba kung paano sila muntik nang maghiwalay ni Elliot noong huling pagtitipon? Kung hindi lang nakialam ang lolo ni Elliot, baka nasaktan nila ng malubha ang isa't isa. Imposibleng makaligtaan niya lang ang pag-atake ni Marshall sa mga Judd ngayon. Binigyan siya ni Zane ng mabilis na senyales na tumahimik habang papalapit na sana si Tanner laban kay Marshall. Bigla. Sumigaw si Yvette, Tanner. Sinaktan niya kami ng kapatid ko. Nandito siya para manggulo. Patayin sila. Natahimik ang mga tao dahil sa mga sinabi niya habang hinihintay ng lahat ang magiging tugon ni Tanner. Tumingin si Tanner kay Marshall, na nakahawak pa rin sa kamay ni Yvette, at malamig na sinabi, bitawan mo si Ms. Judd, o makikialam ako. Tinaas ni Marshall ang kilay at sinalubong ang tingin ni Tanner ng walang pag-aalala. Gusto mo ba talaga akong kalabanin? Nagpupumigla si Yvette na makawala. Tanner, ipapatay mo siya. Binasag pa niya ang kotse ko sa harap ng Maple Plaza. Hinahanap ko na siya, tapos ngayon nandito siya at nagkakagulo sa babaeng ito. Kung hindi ka kikilos ngayon, paano mo ito ipapaliwanag kay Maverick? Sandali na pinag-isipan ni Tanner kung sino si Marshall. Sa isip niya, ang sinumang nakapasok sa Quintana Residence ay hindi lang basta-bastang tao. Gayunpaman, matapos isaalang-alang ang mga piling pamilya, hindi niya milalagay sina Marshall o Joanna sa mga maharlikang tagapagmana. Dahil walang koneksyon sa mga kilalang pamilya. Walang nakitang panganib si Tanner sa pagharap sa kanila. Hindi mo ba ako narinig? Senggal niya kay Marshall. Bitawan mo ang kasintahan ni Mr. Maverick, kung hindi ay kikilos ang mga gwardya ko. Ngumisi si Marshall at sinenyasan si Tanner. So tinatakot mo ako. Kasabay nito, sinampal niya ang mukha ni Yvette. Natigilan si Tanner, nagulat sa katapangan ni Marshall. Ang lakas ng loob mo. Sigaw ni Tanner, habang nakaturo kay Marshall habang may isang mapang-ipong enerhiyang nagmumula sa kanya. Nako! Maglalakas loob na naman ako para lang ipakita sa iyo, sagot ni Marshall, sabay sampal muli sa mukha ni Yvette, na agad na nag-iwan sa kanyang pisngi na namamaga. Kumurap siya sa gulat, pagkatapos ay sumabog sa galit. Tanga ka! Papatayin ka ni Mr. Maverick kapag nalaman niya. Si Tanner, habang gumagawa ng kanyang pangwakas na desisyon, ay itinuro ang mga gwardya at nagbigay ng matalas na utos, kumilos kayo. Kabanata 674 Hindi isang taong dapat itakwil ng walang konsekwensya. Humakbang si Trent at lumapit kay Tanner. Tanner, sandali lang. Nang makita si Trent mula sa Centauri Residence na paparating, medyo nagulat si Tanner. Itinaas niya ang kanyang kamay, sinenyasan ang mga gwardya na huminto. Ang pakikialam ni Trent ay nagpaisip kay Tanner kung may koneksyon ba ang 3 taong iyon at ang Centauri Residence, dahilan para maghinala siyang tumingin kay Marshall. Trent, kilala mo ba ang taong ito?
O may kaugnayan ba sila sa Centauri residence? May magaan na ngiti, sumagot si Trent, hindi iyon ang issue. Ang iminumungkahi ko ay ang pagtitipon ngayon, na pinangunahan ng mga Quintana, ay isang malaki at maligayang kaganapan. Hindi maganda ang magiging itsura kung may hindi kanais-nais na bagay na makakagambala sa okasyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Tanner. Mr. Trent, alam mo naman ang nangyari. Ininsulto ng lalaking ito ang kasintahan ni Mr. Maverick. Kung hindi ako kikilos, hindi niya maiintindihan ang kapalit ng pagtawid sa Quintanas. Tumango si Trent, habang pinapanatili ang kanyang ngiti. Naiintindihan ko, at ginagawa mo lang ang iyong trabaho. Ngunit kahit na ganoon, makabubuting unawain ang mga dahilan sa likod ng mga bagay-bagay bago gumawa ng mga desisyon. Ang masyadong padalos-dalos na pagkilos ay maaaring humantong sa mga pagkakamaling hindi kanais-nais. Paano kung masaktan mo ang mga pinarangalan na panauhin? Alam niyang puno ng mga kilalang panauhin ang okasyon. Ngunit si Marshall, na tila nasa mga unang bahagi ng kanyang mga 20 anyos, ay tila napakabata pa para maituring na isa sa kanila. Naisip ni Tanner na baka masyado lang siyang nag-iisip kaya napahajijek siya. Kung gayon, Mr. Trent, ano nga ba ang eksaktong ipinahihiwatig mo? Sumulyap si Trent sa natamba na si Wesley at sa galit na si Yvette, habang umiiling. Ang iminumungkahi ko lang ay mahalagang malaman ng malinaw ang sitwasyon bago gumawa ng aksyon. Kung hindi, mangangailangan ka ng hindi pagkakaunawaan. Bago pa makasagot si Tanner, galit na nagsalita si Yvette, Mr. Trent, hinaharangan mo ba ang hustisya rito? Hindi ka ba nag-aalala na baka magalit si Mr. Maverick? Tumawa ng mahina si Trent. Hindi ko na problema kung galit si Maverick. Ang payo ko lang ay mapanganib ang pagmamadali. Pero kung mapipilit ka, sige lang. Humarap siya kay Tanner, seryoso ang ekspresyon. Bilang mayordomo ng mga Quintana, kailangan mong timbangin ng mabuti ang iyong mga kilos. Hindi natitinag ang galit ni Yvette, at sinigawan niya si Tanner, kung hindi mo ito haharapin ngayon, sisiguraduhin kong maririnig ni Mr. Maverick na wala kang ginawa habang ako ay napahiya. Nang inig si Tanner, si Yvette ay, sa loob ng Quintana Manor, bilang mayordomo, hindi niya ito maaaring basta-basta balewalain. Kasintahan ni Maverick, at kung siya ay hindi iginalang o inatake. Sa nakakapangilabot na tono, sinabi ni Tanner, pasensya na po, Mr. Trent. Ang mga taong ito ay naging marahas dito, at hindi ko na kailangang siyasatin ang kanilang mga dahilan o motibo. Ang alam ko lang ay sinaktan nila ang kasintahan ni Mr. Maverick. Bilang mayordomo, dapat kong panindigan ang awtoridad ng mga Quintana. Hindi ko maaaring hayaang magdulot ng kaguluhan ang isang taong walang kinikilingan sa lugar ng Quintana. Oh, tinatawag mo ba siyang walang kwenta? Sumulyap si Trent kay Marshall, nakangiti. Sige, Tanner, subukan mo. Pero duda ako kung handa ka sa mga kahihinatnan ng pagpiling iyon. Bumilis ang tibok ng puso ni Tanner. Ipinahihiwatig ba ni Trent na si Marshall ay isang taong hindi dapat pakialaman ng mga Quintana? Habang nag-aalangan si Tanner, nagpumiglas si Yvette na kumawala kay Marshall at sumigaw ng galit, Tanner, ano pang hinihintay mo? Tatayo ka na lang ba hanggang sa bumalik si Mr. Maverick at tanggalin ka sa trabaho? Pinatatag ni Tanner ang sarili at sumigaw, kumilos ka. Mabilis na pinalibutan ng mga gwardya ng Quintana sina Marshall at Farrell. Hinarang ni Farrell si Tanner, at natamba ito pabalik gamit ang isang suntok, ngunit kinalma ni Tanner ang sarili at sumigaw. Naghahanap ka ng gulo. Sumugod siya kay Farrell, pero ngumisi si Marshall. Colonel Lockwood, ang bait mo naman sa kanya. Ang komentong iyon ay lalong nagpasiklab ng galit ni Tanner. Malinaw na hindi sila sineryoso ni Marshall. Hindi kayang ipahiya ng nangungunang security team ng Brighton Manor ang isang hindi kilalang tagalabas. Kasabay ng isang ungol, sinugod ni Tanner si Marshall. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpigil si Farrell at sumugod ng buong lakas, dahilan para bumangga si Tanner sa berendilya ng pasilyo. Nabasag ang matibay na inukit na kahoy habang bumagsak si Tanner sa lupa, nakahawak sa kanyang dibdib, at tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga labi.
Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas ang lakas ng kanyang kalaban. Napanganga ang mga tao sa gulat. Umiling si Trent habang nakangisi. Sinusobrahan niya ang pagpapahalaga sa sarili niya. Naghiyawan si Kimberly. Ang ganda ng suntok. Tinapik ni Ethan ang ulo niya at sinaway, tumahimik ka. Bumantong hininga si Zane, iniisip na laging nagdudulot ng gulo si Marshall saan man siya magpunta. Sa tabi niya, itinulak ni Michelle ang braso niya at bumulong, babalik din si Mr. Maverick. Nagdududa ako kung maglalakas loob si Marshall na harapin siya. Umiling si Zane. Mahirap sabihin. Parehong natalo niya sina Wilson at Gavin. Ano kaya ang gagawin ni Maverick? Gawin. Kumislap sa tuwa ang mga mata ni Michelle. So, sinasabi mo bang maglalakas loob si Marshall na ipagpatuloy ito? Tumingin si Zane kay Marshall, na nakatayo ng matangkad sa sikat ng araw, at huminga ng malalim. Hindi ako sigurado, pero gugustuhin ni Maverick ng away. Nagtanong siya, matatalo kaya ni Mr. Maverick si Marshall? Ngumisi si Zane. Hindi siya kayang harapin ni Wilson at Gavin. Wala ring pag-asa si Maverick. At sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit sangkot si Maverick sa map-angulo na si Yvette. Hindi ito magtatapos ng maganda. Samantala, 12 ng mga bodyguard mula sa Quintana residence ang sumugod, nakabunot ang kanilang mga kutsilyo. Sumugod si Ferrell sa kanilang kalagitnaan na parang anino. Ilang sandali pa, lahat ng mga gwardya ay nakahiga sa lupa. Napagtanto ng mga nanunood na lumalala ang sitwasyon ng mapanganib. Si Joanna, na nag-aalalang pinagmamasdan ang mga nasugatang gwardya, ay yumuko at bumulong, Mr. Ortega, baka mawala ito. Masyadong malayo. Tumango si Marshall. Nagiging magulo na ang mga bagay-bagay, pero kung magpupumilit pa silang magdala ng gulo, bahala na. Sa ganitong paraan, matututunan nila na hindi ako yung tipo ng taong basta na lang magagalit ng walang konsekwensya. Kabanata 675 Hindi ka sulit sa paliwanag ko. Sa isang mabilis na galaw, itinapon ni Marshall si Yvette sa tabi, dahilan para tumilapon ito ng ilang talampakan bago ito bumagsak sa lupa. Habang natigilan ang mga manunood na pinapanood sina Marshall at Ferrell na madaling malimpasan ang mga gwardya ng mga Quintana, si Maverick ay pumasok ng nakangiti. Nang makita sina Zane, Michelle, at ang iba pa, masayang binati niya sila. Mr. Zane, Ms. Michelle, natutuwa akong nakarating kayo ng maaga. Mr. Trent, Mr. Ethan, Ms. Kimberly, pinadala ako para salubungin si General Ortega, kaya hindi ko kayo nabati ng mas maaga. Pasensya na. Pinagsama-sama ng kaganapan ang 8 dakilang bahay ng mga Maharlika, at tuwang-tuwa si Maverick. Ngunit ang kanyang pananabik ay napalitan ng pagkalito nang mapansin niya ang kakaibang ekspresyon ni Zane, Ethan, Trent, at ang natitira. Bahagyang kumunat ang noo niya. Anong problema? Hindi ba natugunan ng mga plano natin ang inaasahan mo? Bago pa sila makasagot, natanong na niya ang kaguluhan sa looban, si Wesley. Sina Yvette, Tanner, at ilang gwardya ng Quintana ay nakahiga sa lupa, umuungol sa sakit. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Halata na isang matinding labanan ang naganap. Anong nangyayari? Tanong ni Maverick sa mga tauhan ng manor. Bago pa makapagpaliwanag ang mga staff, itinuro na ni Michelle si Marshall. Sinalakay niya ang girlfriend mo. Lumipat ang tingin ni Maverick kay Marshall, ang kanyang mga mata ay dumidilim sa galit. Isang malamig na tensyon ang bumalot sa hangin habang kinuyam niya ang kanyang mga kamao. Napuno ng galit ang buong patio, at alam ng lahat na malapit na siyang manakit. Tumingin sila ng may simpatiya kina Marshall, Ferrell, at Joanna. Sa kabila ng kahangahangang husay sa pakikipaglaban nina Marshall at Ferrell, nasa teritoryo sila ng Quintana. Kung gagamitin ni Maverick ang mga kagamitan ng kanyang pamilya, halos imposible para sa kanila ang makatakas ng walang pinsala. Sino ka sa akala mo, na nang-ahas na kumilos ng ganito kawalang hiya sa bahay ko? Malamig na tanong ni Maverick. Tinaasan lang ni Marshall ng kilay at sumagot, magiging matapang ako hanggat gusto ko, saan man ko gusto. Nagbulungan ang mga tao sa pagkamangha. Hindi maitago ni Kimberly,
habang pinapanood ang pagsuwi ni Marshall, ang kanyang pagkaintriga. Ang matibay nitong kumpiyansa ay ibang-iba sa anumang nakita niya noon. Nagulat si Maverick. Ang katapangan ni Marshall ay higit pa sa sinuman, kahit na ang kanyang mahigpit na karibal na si Elliot. Ang pag-apo ng ganitong kawalang galang ay magiging katatawanan lamang sa mga piling manlalaro ng Brighton. Bilang tagapagmana ng mga Quintana, si Maverick ay nasa kanyang teritoryo, at ang kanyang kasintahan at mayordomo ay inatake. Kung hindi siya tutugon, siya ay mapapahiya ng lubusan. Pagkaabot niya ng kanyang pistola, natigilan lamang siya nang biglang sumingit si Gavin. "Teka, Mr. Maverick." Bahagyang nakasimangot si Maverick, tanong niya. "General Brooks, ano ang ipinahihiwatig mo?" "Lumapit pa." Sagot ni Gavin. "Siya si General Ortega." Natigilan. Tumingin si Maverick kay Marshall, ang ekspresyon sa mukha ay may halong gulat at naghalong galit. Hindi lamang isang tenyente general sa Special Operations Military Region si Marshall, kundi isa ring VIP na inimbitahan ng ama ni Maverick na si Jethro. At narito si Marshall, gumagawa ng kaguluhan sa loob mismo ng Quintana residence kasama ang kanyang kasintahan at kapatid na lalaki nito. Alam ni Maverick na kung wala siyang gagawin, kukwestiyonin ng mga piling tao ng Brighton ang kanyang lakas. Habang pinag-iisipan ni Maverick ang kanyang mga pagpipilian, biglang dumampot si Wesley ng kutsilyo at sumigaw, "Maverick, sinaktan kami ng lalaking ito ng kapatid ko at sinira ang kotse niya. Ako mismo ang papatay sa kanya." Walang pag-aalinlangan, sumugod si Wesley papunta kay Marshall. Sumigaw si Gavin, "Wesley, ang lakas ng loob mo." Sa isang iglap, agad na nabalot ng nakakasakal na katahimikan ang Quintana Manor. Nang akmang kikilos na si Gavin, mabilis na hiniwa ni Farrell ang braso ni Wesley, na siyang dahilan kung bakit ito tuluyang naputol. Bumagsak si Wesley sa lupa, sumisigaw sa sakit. Lahat ng mata ay napunta kay Maverick, alam na hindi ito hahayaang mawala sa kanyang kilalang-kilalang ugali. Nang makitang nasugatan ang kanyang kapatid, halos mabaliw si Yvette. "Maverick, tingnan mo ang kaiabangan nila. Wala silang respeto sa iyo o sa pamilya mo." Madilim na humarap si Maverick kay Marshall. "General Ortega, inimbitahan ka rito bilang isang marangal na panauhin, ngunit wala kang ipinakita kundi kawalang galang. Hindi mo ba iniisip na lumampas ka na sa hangganan? Bibigyan kita ng pagkakataong magpaliwanag." Malamig na sagot ni Marshall, "Hindi ka karapat-dapat sa aking paliwanag." Pagkatapos ay ibinaling ni Yvette ang kanyang galit kay Joanna. "Maverick, sinubukan ng babaeng iyon na akitin ang kapatid ko, pero tinanggihan siya nito. Nang makita ito ng lalaking iyon, pinaratangan niya ang kapatid ko ng pangmomolestya sa kanya. Pagkatapos ay sinaktan ng lalaking iyon ang kapatid ko. At sinira na niya ang kotse ko sa Maple Plaza, para lang ipahiya ako." Tumawa ng mahina si Marshall. "Napakasama mo talagang babae. Handa na sana kitang pakawalan, pero ngayon ikaw pa ang may kasalanan nito." Bago pa makapagsalita si Yvette, biglang gumalaw si Marshall, at binuhat siya ng walang kahirap-hirap. "Maverick, patayin mo siya." Sigaw niya, hindi handa sa bilis nito. Si Maverick din ay nabigla sa napakabilis na reflexes ni Marshall. May makakagalaw ba ng ganyan? Nagsimulang kumulo ang kanyang pinipigilang galit. "General Ortega, sa tingin mo ba ay tatabi na lang ako at hahayaan itong mangyari?" Nang makita ang galit ni Maverick, itinuro muli ni Yvette si Joanna, sabay sigaw, "Maverick, ang babaeng ito ay nakipagsabwatan sa kanya para saktan ako." Kasabay ng pagngutya, hinawakan ni Marshall ang buhok ni Yvette at inihampas ang ulo nito sa haligi ng pasilyo, na nag-iwan sa kanyang mukha na pasa at namamaga. Hindi makapaniwala si Maverick, gulat na gulat sa katapangan ni Marshall. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, handa ng kumilos, ngunit hinimok siya ni Gavin. "Mr. Maverick, mag-isip kang mabuti bago ka mag-aint." Malamig na sagot ni Maverick. "Gavin, sa tingin mo ba ay may dapat pang pag-isipan ngayon?" Habang nakikita ang eksenang ito, nanginginig na humakbang si Joanna paarap kay Maverick. "Mr. Maverick, ako si Joanna mula sa Software Engineering Department ng Brighton University.
Pumunta ako rito para ihatid ang software na dinisenyo ko para sa iyo, pero ginulo ako ni Wesley at itinapon ito sa pool. Napansin ni Maverick ang nasira na laro at saka tumingin kay Joanna, huminga ng malalim. Sige, laro. Pero bago pa siya makapagpatuloy, hinayla na siya ni Marshall palayo at sinabing, "Tara na. Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa sa kanila." Humarap siya kay Gavin at dagdag pa, "At huwag mo na akong imbitahan pa sa mga katawa-tawang kaganapang ito." Pagkatapos noon, inakay niya si Joanna papunta sa labasan. "Sinabi ko bang pwede ka nang umalis?" Malamig na tawag sa kanila ni